my beloved Boss Mike, Severa. Ito mga kababayan, good news naman para matuwa kayo. Lord Glenn, Railway project na parating para sa ating mga kababayan mula Subic hanggang Batangas. Yan. Ito ang SCMB Railway. Mga kababayan, ito na, malapit na ito. Mga kababayan, Tigo, kaya mo ba to? Ayan, may natatapos na, proyekto, aangkinin nyo na naman ito. Mula sa Clark, mga kababayan, hanggang Batangas. Ang proyekto na ito, abay handog ni Pangulong Bongbong Marcos para sa inyo. O Subic-Clark-Manila-Batangas Railway Project na may habang 250-kilometer cargo railway na mag-uumpisa sa Subic, papuntang Clark at dadaan sa Manila na matatapos sa Batangas. Ako, grabe mga kababayan, ang dami nito. Dami! Ang proyekto na ito ay magpapalakas sa ekonomiya at kalakalan sa buong Luzon. Ito ay simula ng mas lalong pag-usbong ng Luzon sa pamamahala ng ating mahal na Pangulo. Yun, Diba? Mga kababayan, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, eto na, may sasakatuparan na natin. Yung mas mabilis na transportasyon, mas matipid, at higit sa lahat, mas maraming manggagawa tayong mga mas marami tayong magagawang kapaki-pakinabang. Ano po? Hindi tulad ni Digong, mga kababayan, wala. Maraming salamat PBBM. Thank you. At eto na, malapit na itong magbukas. Sa lalong madaling panahon po, abay makakasakay na ulit tayo ng tren ng malayo-layo mula sa Clark hanggang Batangas, mga kababayan. Subukan nating mag-travel, ngayon, mga kababayan, eto, pakinggan ninyo ang mga nasambit ni Father dito. Eto, mahalaga po ito, mga kababayan. Father, payuhan mo nga ang mga naliligaw na landas ng mga DDS. Father, asan ka na ba, Father? Pasok. Sa mundo natin ngayon, Yan. Si Father. Sa mundo, si Cardinal, Cardinal, pasok. sa mundo natin ngayon, namamayagpag ang mga haring puno ng kayabangan. Sino ba yon? Sino yon? Namamayagpag at naghahari ang mga taong puno ng kayabangan. Di naman siguro si Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos di naman mayabang, Cardinal, pasok. Kapos sa kapakumbabaan. Kita nyo kapos sa sa pagiging mapagkumbaba. Nabubulol na. Di ba? Sino ba? Yung mga hindi marunong magpakumbaba. Di si Sarah. Kita nyo, tuloy. Sa panahon natin ngayon, kay dami-raming sumusunod Saan? sa mga hari na ang ginagamit ay dahas. Kita nyo, sino kaya yon? Marami daw, mga taong sumusunod sa mga hari na, malalim kasi magsalita si Cardinal ang ginagawa, mga kababayan, ay puro dahas. Sino ba yung dahas? Tuloy. Armas, Ako, pananakot, kita nyo, Duterte yan. Sataniste. Ulitin natin, mga kababayan, Pilipi, tablak, thank you naman. Ito, pasok. natin ngayon, kay dami-raming sumusunod Saan? sa mga hari na ang ginagamit ay dahas, Ako? armas, Armas? pananakot. Naku, pananakot. Wala nang iba kundi yung satanista na nakakulong, mga kababayan. Siya na yun. Di ba sabi ko sa inyo, ganun lagi yung ginagawa sa atin
takutin tayo ng takutin, gagamitin ng armas, gagamitin ng dahas. Kapos na kapos Saan? sa pangunawa at Saan? pakikiisa Saan? sa mga mahihina. Kita nyo mga kababayan, kapos na kapos sa pangunawa ng mga mahihina. Bagkus, ginagamit pa nila. Diba? Ginagamit pa nila. Oh. Tinatanong tayo ni Pilato, Hmm. sino ang pipiliin ninyo? Sino? Ang mga Barabas ng Oh. panahon ngayon Oh. o si Jesus? Yun, di ba mga kababayan? Nako, grabe, oh. Barabas, parang nabanggit ko na yan. Sino ba mga Barabas? Di yung, yung nakakulong. Sino yung mga uto-uto? Di yung mga membro ng satanista. Di ba? Tuloy. Ang hari. Tumahimik po tayo sandali. Ayan, tumahimik daw tayo. Nabuhay na naman si Boycie na wala na yung pagka-block niya. Huwag mo nga ipag-block si Boycie. Kayo naman, binablock ninyo Kaya tuloy, nawalan kayo ng mga jacket. Napansin tuloy ng admin. Daming naka-block, Boss Mike. Di ba feeling ko huwag kayo mambablock? Kahit anong gawin nila sa inyo. Kahit anong sabihin dyan. Ganon talaga membro ng satanista. Unawain nyo na lang. Satanista nga Diba? Aloy. At sa ating puso, tanungin natin, si Jesus nga ba ang aking hari? Kita nyo, hindi yung satanista o hari nila. Si Digong sinasamba nila. Hindi po si Jesucristo. Oo. Si Digong po ang sinasamba ng mga satanista. Di ba, Boycie? Si Digong ang nyo, idol nyo. Ha? Yung satanista. Di ba? Ayan po, mga kababayan, Ako, gusto po. Maliwanag yan. Eto pa, mga kababayan, may bonus pa. Ano yung bonus, Boss Mike? Bonus. Eto, yung sinasabi nyo, Boycie. Yung sinasabi nyo, Boycie, na marami kayo, na pinagmamalaki ni Pulong at ay ni Baste, inuuto lang kayo kasi alam nilang utu-uto kayo. Tingnan mo. Nakita mo, ito yung isang anak ni Digong na nanguuto sa inyo, Marcos! Tanawa wala ka di ako, wala sila! Allah ka! Sabi mga kababayan sa Davao, tignan mo daw, itong mga tao na to. Wala ka dyan kung wala sila. Akala mo naman talaga, binigyan nyo ng boto ng malaki si Pangulong Bongbong. Diyos ka! Alam mo ba kung saan galing ang boto ni Pangulong Bongbong? Para sabihin mo na na kayong mga taga Davao ang bumoto kay Pangulong Bongbong kaya nanalo. Tandaan mo yung tatay mo. Umpisa pa lang ng eleksyon, sinisiraan niya na yan. Ano tawag niya? Addict. Ano tawag niya? Weak leader. Di ba? Tapos sasabihin mo, dahil sa inyo? Ay, ako, mga kababayan, tignan ninyo kung saan galing. Pasok! Utang na loob na naman? Ito. Utang na loob na naman ba? Ganun kayo ka-perfecto? Sabi din Ang akala niya, Davao ang nagdala kay BBM noong 2022. Pwes, hindi po. Dahil hindi na ibigay ng Davao ang pinakamataas. Bagkus, Davao City, ang binigay na boto kay Pangulong Bongbong Marcos ay 624,357 lang, mga kababayan. Kita nyo? Next. Kung hindi, nako, ang Bulacan, nagbigay ng 1,040,157 votes. Nako. Or 60.29%
of the vote. Ako, laki ng binigay mga kababayan. Next. Cavite. Naku, grabe mga kababayan. Laki ang Cavite, 1,121,668 million votes. Ano na ngayon? Kala ko ba dahil sa inyong mga taga Davao kayo? Hindi nyo nga binotong lahat Silvia Pataw, ganun talaga. Tuloy. Ano pa? Oy, Baste! Baka naman baka mahimasmasan ka na. Hindi taga Davao. Ang pinagmulan ng boto, kahit hindi nyo nga ibotong lahat si Pangulong Bongbong Marcos noon, mananalo. Bakit? Ang laki ng binigay na boto. Ng mga Pilipino. Cebu City. 1,055,985. Yan, dapat na boto. Tuloy. Ano pa? Saan pa? Pangasinan! Mabuhay kayo, kailyan! Mabuhay ang mga taga-Pangasinan. Ilang boto ang binigay? 1,295,814 million! Ganong karaming binigay ng mga taga-Pangasinan. Kung meron man na dapat magsabi ng sinasabi mo na dahil sa kanila, etong mga lugar na to, Baste, hindi yung Davao. Marcos! Tanawa wala ka diya kung wala sila! Tila utang na loob daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Dabawenyo ang pagkakapanalo niya bilang presidente. Kita nyo mga kababayan, so maliwanag na. Huwag mo kasi kayo. Huwag kayo. Dahil lahat may data. Yung mga mga isasalpak namin sa mga mukha nyo. Kayo, kahit wala kayong data, sabi nila mga kababayan, dumami na ang mga adik. Dumami na ang nangyayaring mga rapist. Kaya kayo, nasa yung data nyo? Sige nga. Pakita nyo nga kung saan galing yan. Dumami na raw yung mga adik, pero nasa data nyo? Data kailangan, pakita nyo. Kung kayo talaga, magbasa kayo. Membro kayo ng satanista. Kaya mga kababayan, sa mga taga-Pangasinan na katulad ko, sa mga taga-Ilocos na katulad ko, abiyag kayo. Abiyag kayo amin. Mabuhay tayong lahat. Ng mga Pilipino. Maliban na lang yung mga membro ng satanista. So mga kababayan, ano yan? Hinabot na tayo ng oras. Napakahaba na. Muli, mga kababayan, huwag niyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo, mga employee mo, puro positibo. Oo nga, positibo sa droga yung piyado ni Baste. Yun. Doon sa Davao lang yun, mga kababayan. Dapat ang sisihin nyo yung mga namumuno doon tulad ni Baste at ni Pulong. Mga kababayan, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe bago tayo maghiwa-hiwalay sa ating pinamagatang malayo pa ang mangyayaring pag-uwi ni Tico. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!